Kini ang 819 DXUM News and Public Affairs. Sa Davao City, 819 DXUM. Shalom Alaikum, mayong hapon usab ganito naman so kitig pamina. Welcome to the Balikibo program din sa DXUM Radio Kay 819 kHz sa oras sa alas 12:30. Ang tudalawan na sa hapon Lunes ang tudsad lang sa Balibili si Mori Azaria Gilbert Ninyo sa Baspika Salawak, Engineer Ronald Mandresa, Roy Johnson Station Manager, magatibay ang tanan 0929-311-3484. Nagsuran kanyang buhat apil sa itong online classes. O itong adlawan no, sa Miyerkules nasa alas 7 sa gabi atong online classes. By the way, na-postpone ang ato ang summit tungod kay kinisya usahon alang sa graduation ceremony karong moabot nga Domingo sa 31 kay dunay graduation ceremony alang sa master's degree graduates. Daghang salamat kutungod kay gatang-atang ta kaya pinatuog na gi-communicate ko na ilaha dengi postpone kay usahon lang ang graduation ceremony o ang summit. So therefore kamutanan pwede nga mo appeal sa mga ceremony and then followed with the summit. Okay, about Ilol. Ang pinakatima sa bulan sa Ilol, maugayod ang issue ba, ano man tungkol kay karong September 22, ipegayon ang Rosh Hashanah, which is the Yom Hadin, or Day of Judgment, as mentioned in the book of Psalms 81, verse 4 and 5, verses 4 and 5, na it is a judgment day of the Elohim of Jacob. So, kini siya mo ang Judgment Day, ang maong adlaw. Therefore, it is Yom Hanoraim, or it is a day of awe. O tungod na mo engage o tisuba ang tao. Tungod kay ang tisuba, tifela, Torah, and Chidaka, maulamang ang makapa-suspended sa decree or evil decree. Kung doon na may evil decree, against sa katao, doon kaya matagos sa katao, siya sama sa karniro nga matubang siyang magbalantay. Mas suta ang iyang mga defilement, ang iyang mga pagkulang, ang iyang mga defects, pinahagi sa pag-appear sa tubangan sa iyang creator. O tungod na ang tao nga doon ay depicto, doon na siya ay evil decree. But the evil decree can be suspended. The best example na sa suspension of decree, kaya doon ay nangutana, asa mabasa nga masuspended ang decree pananglitan, yusgahan kang tawhana, mupanaw, anang tuiga, palayo lang. But it's realistic. Kada adlaw, doon ay mataw ni panaw, unya, gidecree na dahil na siya atong nangaging Rosh Hashanah with or without his knowledge. Naman siya kay balo, wala man siya kabalo. Okay, busy kay siya busy siguro sa panarbaho or busy gaway gitrabaho or basin busy sa iyang relihiyon kay Judgment Day o niya naapod sila party o or praise and worship kunuhay niya wa kabalo nga Judgment Day niya. Busy kayo sa activities ang religion, niwa siya nakialam sa appointment nga gi-establish sa kalangitan. Para mga kigsuna, kung utan mo sa book of Leviticus 23, these are the festivals established by Hashem. Kini siya, establisado sa kalangitan,
Kanya walay tao nagtagad. For example, if we talk about New Year, here it is. January 1, New Year na sa Romano. Kanya gi-adapt na bisan sa Protestant nga mga Kristiyanos. November 1, New Year po na sa mga Celtics nga gihimo pong All Souls Day sa mga Romano. And then, ang mga Chinese, panahon sa New Moon sa Pebrero, New Year po na nila. And then sa Muslim, lahat po nilang New Year. It's either July, sometimes August, something like that. And then, wala sila nagbantay nga ang Rosh Hashanah, gitawag siya o New Year not for Israel but New Year for the world. Bagong tuig para sa kalibutan. And it is a day of judgment. Tungod kay kada New Year, ang Creator mo establish a decree for the world. As a matter of fact, according to the sages, Job chapter 1, verse 6, sa diyang may appear ang mga angels nga gitawag o Bene Elohim. That is one of the types or levels of angels. Bene Elohim. Gitawag sila sons of Elohim. Gatubang sa trono ni Hashem. Accordingly, this is Rosh Hashanah. O ang ilahang husgahan mo si Job. Si Job mo ang ilahang subject sa judgment or promulgation. Unsa ihatag ni Job niining tuiga. Tungod kay ang mga event ka nagitawag kay Job, whole year yun na nag-suffer niya. Kan mga event, kamatay siyang anak, then pagka itulis iyang mga property, nakawat, nga matay, daw na unos, and then giatake na po siya o balatian siyang lawas. 1 year daw na siya yun, no? Sa katuig. Kung baga, mo nang iyang judgment, anong tuiga? Yan si Job, wa kabalo nga, giyusgahan siya sa kalangitan. Nga dunay evil decree pakita sa iya. Or kini, ipahamtang kaniya. So, ang mga tao, wala kabalo. Nga, annually, doon na decree para niya. Di mo na nga, bisag unsaon lang nga, mayon ta, o magmabungahon tarong tuiga, mayon ta, bisag unsaon ni mo, kay na-decree man siya, atong Rosh Hashanah, ang makapa-change lang sa evil decree, maura man ang Teshuvah, Tifela, Torah, and Tzedakah. Karon mga kigsunan, asa mabasa ang sample nga ang decree nga gitawag og bad or evil, kini siya masuspended or ma-change into good. Pwede ba di ay ang mga evil decree turn into good? Mahimo siyang maayo? Eksuunan, the best example is the book of Jonah. Chapters 1 to 4. Ang book of Jonah mao ang ato ang model. As a matter of fact, panahon sa Yom Kippur, tawag siya og fasting day. 25 hours fasting day. Ang book of Jonah is one of the books be read and be recited. That is included in the Makshor or Sidor for Yom Kippur. Nabasawa na siya ini kahapon-hapon nga dayon nagkahuman na hapit na mahuman ang fasting, basahon ang book of Jonah nga i-change ang decree for the good because Hashem said 40 days after siya mohimo og judgment sa city of Nineveh.
must hear the announcement. So, gipadala si Jonah. So, ito si Jonah nag-announce. Ang nakanindot kay mitubag ang mga tao nga nagpuyo sa Nineveh. Especially ang king. Kung tanaw ka sa Gimara, whether ang king daw si Pharaoh daw na or gitawag siya og reincarnation ni Pharaoh. Nga dili siya gusto nga may tabo pag-usap ang nitabo dito sa Egypt. So, ang nahitabo mga gigsunan, bidecree siya og fasting, bisan mga bata, tulog adlaw, dili mo kaon, di mo inom. Ug ang mga hayop. And then, in chapter 2, we can find na, og ang mga tao nga di Pharaoh, mao daw ang king at that time, whether ang edad niya gi-extend or whether siya reincarnation. O mga hinungdan nga, kung baga, berti niya dali-dali. Kaya dili siya gusto nga ang experience niya sa Egypt may tabo sa Assyria. Kuman magod daw pag-judge sa dagat sa iyang mga soldiers na nangamatay. Siya rin gibilin para may mo siyang testimony sa laing tao. O dito daw siya, daw siya ni uli sa Egypt, niadto daw siya sa Assyria, kaya iya daw mga igagaw. Makaliwat sa Assyria, kaya kana si Assur o ang Mitzrayim, igsoon, anak sila ni Ham, nga kaliwat ni Noah. Muna nga kining mga nasura, Egypt, Assyria, mga historical na siya, tungod kay kanang Egypt sa Hebrew, Mitzrayim, usa na sa mga anak ni Ham, nga anak ni Noah, kung baga apo na siya ni Noah. O kini pong Assyria, Assur na siya, igsuon na ni sa Mitzrayim. So mga apo ni Noah ning matawana. So apo ni Noah o silang tanan obligado nga musunod sa covenant nga gihatag kay Noah. Obligated na sila. Ang problema ilahang gibaliwala. Tungod kay wala kayo'y aggressive nga tao or individual nga ang iyang emphasis mao ang ni siya sa tao. Kumbaga, ang iyang ginatagad ni siya sa tao. Kay not until nga ang panguna-una nagisgot sa nishama, nagisgot sa soul, ang tao mapuno siya sa mga mundane nga butang or mga worldly nga mga activities, whether trabaho man or negosyo or uban pa connected siyang livelihood. So niabot si Abraham, wala madugay, og si Abraham mao ang tao nga nakakonek sa kalangitan tungod kay si Abraham naghuna-huna og ni Shama. Naghuna-huna siya og eternal direction alang sa kalag sa tao. Naghuna-huna siya og eternity. Tungod kay walay kaisip kay although si Shem nga mao ang nipuli ni Noah nga siya ng Genesis 14:18 nga gitawag og Melchizedek. Because after the
execution of the Tower of Babel, after the judgment of the Tower of Babel, ang mga pangalan sa mga tao na change. Genesis 14:1, si Nimrod na himong Amraphel. Si Elam nga kamagulangang anak ni Shem na himong Kedorlaomer. O si Shem na himong Melchizedek. That is in the Talmudic documents, even in Midrash. Because si Shem mao ang ni Puli sa role ni Noah sa ilang generation, and si Shem mao ang nahimong Kohen Hagadol ni Abraham, Isaac, and Jacob. Kay pagkamatay ni Abraham, si Shem pa ang naglubong. Kay buhi pa si Shem pagkamatay ni Abraham. Mas una si Abraham namatay. Tungod kay si Shem, 500 years after the flood, buhi pa siya. Whereas sa Abraham, natao siya 292 years after the flood. Unya 175 lang siya. So, mas una siyang namatay. That is according to their age. Sumala silang edad. So, ang tulo ka mga importante kayong mga tao nga mao ang itahason sa Torah, mao si Abraham, Isaac, and Jacob. Puro sila under sa leadership ni Shem. Kaso, isolated si Shem kay kung baga si Shem ramampod o sila si Abraham mao ang nakapreserve sa Hebrew language. Ang uban turn into 70. For example, ang Egypt. Ang Egypt, dili naman sila kabalog Hebrew. Pag lahugay sa Tower Babel. Ingon man, ang ubang nasod. Karon, may nalang Assyria kay makasabot. Karon mga kaigsunan, i-judge ni Hashem ang Assyria na kung dili magtisuba, dili maghinolsol, i-overthrow sila sama sa Sodom at Gomorrah sulod sa 40 kadlaw or after 40 days. Ang naitabo sa Sodom at Gomorrah, event kini nga naitabo panahon ni Abraham. That is in Genesis chapter 20, from 19 to 20. Ang pangitabo sa Assyria, kadiin miadto si Jonah. Panahon na nila ni Prophet Jonah nga one of the students of the prophets sa school nila ni Elijah. O si Jonah mauning propeta nga bata pa siya nga gibanhaw ni propeta Elijah. Karon 40 days nagfasting sila tulo ka adlaw, tulo ka gabi. Ug ingon man ang nangawat ilang baklas ang ilang mga sagbayan silang balay, magamit silang balay, ilang ginabakbak ug unya ilahang giuli sa mga tag-iya. Dili mo makita mga kaigsunan na ang positive obligation sa mga tao nga nangilabot sa putang nga dili iyaha. Duha ka buok. Iyahang i-return ang iyahang kinawat nga object. Ikaduha, kinahanglan nga iyahang proteksyonan, bantayan ang property sa ubang tao. Dili niya abusuhan. So, doon ay duha ka positive commands nga obligation sa usa ka tao ngadto sa mga butang sa iyang isig tao. Karon, makita nato na
decree was suspended. Nalipay siya Shem, and the decree was suspended. O sulod sa usa ka gatos ka tuig, nag-enjoy sila sa blessing ni Hashem. Wala sila panisi. O nga nung mingon ko nga sulod sa usa ka gatos ka tuig, tungod kay doon na po'y laing propeta nga nagpropesiya sa Assyria o kana mao si prophet Nahum nga adunay interval of 100 years. Tungod kay ni Garbo ni hambog na po ang Assyria o ang Assyria mao ang nag-capture sa 10 tribes sa Israel o kunya mao ang nagpalibot sa Judah aron ilahang ikangkir. So doon ay punishment sa Assyria o tinungdan nga gipadala ang angel o mipatay sa 185,000 kasundalo sa Assyria. O ang naluwas 5 lang kabuok usa ni ana si Sankerib iyang anak. Na siya anak. 2 kabuok. And then si Nebuchadnezzar kasi Nebuchadnezzar official daw to ni Sankerib. O napa siya ay usabas kay 5 lang sila daw nakalingkawas. O pag uli niya sa Assyria gipatay si Sankerib. Kaya nahurot ang sundalo ay nabilin. O gunya gipatay po siya siyang mga anak. So doon ay punishment nga nahiaguan ng Assyria. After 100 years nga naminaw sila sa propeta. So makita nato na if ever udawat sa mensahe sa mga Jewish people ang usa ka nasod, makadawat sila og kapasayloan. Maluwas sila sa judgment or punishment. Whereas kung ibaliwala nila ang mensahe nga gikapasa sa mga Jewish or Israelita, panisan sila. Kung ano nitabo sa Assyria, they were punished. But you cannot deny the reality that they were forgiven and they were accepted in the time of Jonah. And they enjoyed blessings for 100 years. Kay ilahang gibalikan ang loss for humanity kahatag nato silang lulo nga si Noah. Ang problema lang, kinalaging walay strong leader, walay strong spiritual leader. Sa abuang klase ang gidiscuss, nganong wala man nakatukod og school of the Torah or house of study sa time ni Jonah. Nganong wala gi-follow up? Kung obligation siya sa mga Jewish, nganong ang mga Jewish wala man nagtagad? Muna part sa mga discussions. O ang rabbi miangkon, there was a failure on the part of the Jewish people. Nganong wala nila pabarugi, nganong kumbaga, nganong ibiyaan man katuunta ang mga next generation, mga init unta ka itong mga tao nga nakasinati sila sa fasting o nakasinati sila sa kapasayloan. Katuunta to. So na failure. Walagi mga kaigsunan nga in the book of Isaiah 2 verse 5 it says, O house of Jacob, let us walk in the light of Hashem. According to the sages, kinsa daw nagsulti ani ang mga nations nga kung ang house of Jacob, and that is the descendants of Israel, maglakaw sa kahayag ni Hashem, mosunod ang mga nasod because Israel is the model. They are the firstborn sons. They are Banai Elohim. They are the sons of Hashem.
That is in the book of Exodus 4:22. Israel is my firstborn son. Ang Israel mo ang iyahang firstborn son. O gitawag sila Ami, my people. And in Zechariah 2 verse 11, makita nato na si Zechariah mingon, and many nations join themselves to Hashem and shall become my people. So ato makita nga una sa tanan ang Israel ang my people, o kung doon mo join nga mga nations, accept sila sa Torah, mo join sila kay Hashem. Torah for the nations. Dawaton nga ang Torah mao lamang ang gitawag og the only commandments established for humanity by heaven. Ang Torah lamang mao ang gi-establish ni Hashem para sa tibuok humanity. Ingon nga iyang commands. Og sibisan kinsa tong motuman, they join themselves to Hashem. And in Zechariah 2:11 it says, and they shall become my people, and I will dwell in their midst. Sila mahimong akong mga katawhan o ako mupuyo sa taliwala nila. So makita nato mga kaigsunan na taagi para sa mga nations. Ang para sa Israel mao ang 613 commandments with 365 negative commands and 248 positive commandments. Whereas ang para sa mga nations is only 7. And the 7 gitawag siya categories of commands. Sa Talmud ay mong 30 o sa mga latest nga mga authorities mahimong 90, almost 100. Nga mauna ang commands for humanity o under sa kategory sa 7 commands. Mauna mga kaigsuunan ang i-accept sa Nineveh. They accepted the 7 commands given to their lolo Noah, transmitted by Adam, because that was given by heaven and nobody can change it. Maunay gusto ni Hashem nga pahimo sa tanang mga tao sa tibok kalibutan nga dili mag-idolatry, muila-ila sa tinod nga Elohim, dili mag-blaspheme siyang pangalan, instead mag-serve kay Hashem, mag-pray kaniya, dili mag-murder, dili mag-hunos og dugo, dili mag-shed og blood. Instead, kinahanglan nga ang mga nations monarish o kinabuhi, mutabang sa protekta sa kinabuhi, mutabang sa lig-on sa mga taong maluyahon. And then gibalauran nga dili magimoral, dili manghilabot sa mga baing minyo o mga forbidden women. Instead, mo respect og marriage relationship. Genesis 2:24. Respetuon ang kaminyoon. Dili mag-sexual immoral. And then, dili mangawat. Instead, proteksyonan ang property sa laing tao. Dili mo kaon og karne nga gikaltas gikan sa buhing hayop. Instead, respetuhon ang iyahang kinaiyahan. Mga hayop, dili abusuhan. O mag-establish o
of justice, whether court or in himself. Siyang kaugalingon dapat mo practice siya o justisya. Mga kaigsunan, once himuon ni sa tao, mga kaigsunan ko, ma-postpone or ma-suspended ang decree ng mga evil. Instead, blessing ang maabot sa tao. Wala kita oras, kanyang pagpapel sa online classes, matag Miyerkules sa gabi o Sabado sa gabi sa alas 7. Sa ngalan sa mga partners, Kasalawak, Engineer Ronel Andres Sarayjo sa Station Manager, Kinisi Mori Azaria, Gilbert Piñosa, Magim Ketanan, Shalom Alaikum, Velitraut.